Nagpanggap na mahirap ang milyonaryo para ligawan ang magandang dalagang kasambahay. Pero nagulat sila sa sumunod na nangyari. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Aking Kasambahay. Kilala si Clark bilang isang simple at napakamapagkumbabang tao. Sa kabila ng pagiging simple niya, ay batid pa rin ng ibang tao kung gaano siya kayaman. Sa edad niya ngayon, ay marami na siyang naabot at napagtagumpayan. Hindi naman iyon nakakapagtaka dahil masipag siyang tao, dahilan para magkaroon siya ng maraming negosyo. Sa katunayan nga ay nagawa niya ng makapagpatayo ng sarili niyang bahay at kumuha na rin siya ng mga kasambahay para magtrabaho sa kanya. Nasa ibang bansa kasi ang kanyang mga magulang. At doon na madalas ang mga ito, kaya nagbabakasyon na lamang sila paminsan-minsan sa Pilipinas. Ayaw naman ni Clark doon dahil ayaw niyang iwanan ang mga negosyong ilang taon niya na ring pinaghirapan. Kaya ngayon, kahit napakayaman niya na patuloy pa rin ang kanyang pagsisikap sa buhay. Isang gabi habang siya'y nagmamaneho pauwi galing sa kanyang trabaho, ay nadako agad ang kanyang atensyon sa isang babaeng naglalakad habang nakayuko. Madilim na sa parting kalsadang iyon. Dahil madalang lang ang ilaw at ang iba'y hindi gumagana, kaya hindi na rin siya nagdadalawang isip na huminto para kausapin ng dalaga. Alam niya kasing delikado doon kaya nagpatyuna siya sa dalaga at hininto ang sasakyan saka binuksan ng bintana. Dooy malinaw niyang nakita na umiiyak ito kaya nangunot ang kanyang noo. Miss? Miss? Pagtawag ni Clark sa dalaga, ngunit hindi siya nito pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad. Agad naman siyang bumaba sa kanyang kotse at hinarang ang dalaga. Ano ba? Naririnig ko nga ang pagtawag mo dahil hindi ako bingi. At choice kong hindi ka lingunin. Naiiritang wika ng dalaga, kasabay ng sunod-sunod na paghikbi. Saan ka kasi pupunta? Madilim na dun. Mas madilim pa dito. Isa pa delikado na. Wala akong pakialam. Anong wala kang pakialam? Pwede ba yun? Paano kung mapahamak ka ha? Wala na sabi akong pakialam. Hindi ko rin alam kung saan ako pupunta. Sobrang sakit ng puso ko ngayon. Hindi mo alam kung saan ka pupunta? Alam mo ba ang lugar na to? Madalang lang nagpupunta at dumadaan dito dahil madilim nga dito banda. Hindi ko alam kung nasan ako eh. At kung anong barangay na ba to. Teka, hindi mo alam. So, paano ka napunta dito? Paano ako napunta dito? Iniwan lang naman ako ng nobyo ko dito. Walang hiya yun. Iniwan ka? Ano ba kasing nangyari? Nag-away ba kayo? Ngunit sa naging tanong na iyon ni Clark ay doon na lumakas ng lumakas ang pag-iyak ng dalaga. Agad namang nataranta ang binata at inalo ito. Shh! Tahan na, huwag ka nang umiyak. Baka isipin pa ng mga tao may ginagawa akong masama sa'yo eh. Isa naiiyak ako eh. May magagawa ba ako? Hikbi pa rin niya. Nagdadalawang isip man pero inalo pa rin ni Clark ang dalaga at hinagod-hagod ang likod nito. Kinuha niya rin ang tubig na binili niya sa loob ng kanyang kotse at ibinigay sa dalaga. Inumin mo muna to para gumaan ang pakiramdam mo. Hindi na rin nagprotesta pa ang dalaga at inom na ang tubig. Nang medyo kalmado na ay doon na siya tipid na ngumiti kay Clark. Salamat. Walang anuman yun. Ako nga pala si Clark. Sabay lahad niya sa kanyang kamay. Ako si Jen. Hindi ako masamang tao, Jen. Nag-aalala lang talaga ako dahil madilim dito eh. At babae ka pa naman.
Hindi ko alam kung ano nga ba talagang nangyari sa'yo dahil nagtanong ako sa'yo kanina. Umiyak ka eh. Kaya hindi na ako magtatanong ulit. Pasensya na ha. Ayos lang yun. Kahit sino naman siguro magtatanong eh. Salamat sa pag-aalala mo. Buti ka pa. Saan ka ba nakatira? Hatid na kita para makapagpahinga ka na. Huwag na. Nakakahiya naman sa'yo. Huwag ka nang mahiya. Hindi rin naman ako matatahimik kung iiwanan lang kita dito eh. Sa huli, wala nang nagawa pa si Jen kundi ang sumakay sa kotse ni Clark at sabihin ang address kung saan siya nakatira. Sabihin mo lang sa akin kung kinakailangan ko na bang huminto ah. Saad pa ni Clark. Tumango naman ang dalaga bilang tugon. Habang nasa biyahe sila ay doon na nagsalita si Jen. Dapat sana. Masayang gabi to para sa akin eh. Dahil kaarawan ko. Mahinang saad ng dalaga. Napatingin naman si Clark dito at kitang-kita niyang lungkot sa mga mata ng dalaga. Hindi na rin siya nag-abalang itanong dito kung gusto ba nitong pag-usapan nila ang kung anumang daladalang problema ng dalaga. Bagkos ay hininto niya ang kotse at tinitigan ng seryoso ang dalaga. May oras pa naman siguro tayo. Pag-usapan na muna natin ang tungkol dyan sa problema mo kung gusto mo. Tipid muling napangiti si Jen at sinimulan na ang pagkukwento. Maayos naman akong sinundo ng nobyo ko kanina sa bahay. Dahil ang usapan nga namin, sa labas kami kakain dahil kaarawan ko. Nagkikwentuhan pa nga kami kanina. At itong damit na suot ko, siyang bumili nito. Binili nito 3 araw bago ang kaarawan ko. Ayaw niya kasing nagsusuot ako ng mamumurahing damit dahil hindi daw bagay sa akin. At nakakahiya daw. Kaya lahat ng gusto niya, yun, sinusunod ko. Ay, tuwing umaalis kami, sinusunod ko rin. Magmula sa damit, sapatos, at kung paano ko tinatali ang buhok ko. Lahat ng yun, hindi ako nagreklamo. Pero kanina, habang nasa kalagitnaan kami ng masayang pagkain, nakita namin ang mami niya na pumasok sa restaurant. Hindi niya na rin nagawang makapagtago dahil nakita agad kami. Nang mga sandaling iyon ay nagsimula na namang malungkot si Jen. Hindi ka pa nakikilala ng mga magulang niya? Hindi. Paano niya ako maipapakilala? Ramdam ko namang nahihiya siya sa estado ng buhay na meron ako. Mayaman kasi siya eh. Ako. Di hamak na kumakayod lang para makakain. Lagi ko siyang tinatanong kung kailan niya ako ipapakilala sa mga magulang niya dahil legal na kami sa pamilya ko eh. Pero alam mo, lagi niyang sagot sa akin. Saka na raw dahil naghahanap pa siya ng tamang tiyempo kung paano ako papakilala sa pamilya niya. Hinintay ko yun, di siya pinilit. Pero kanina nang makita kami ng mami niya, alam kong kulang na lang ay itanggi niya ako sa harap ng ina niya. Nag-usap sila nang sila lang at pinaghintay niya ako sa kotse niya. Panay na ang singhot ni Jen habang nagkukwento. Hindi siya umiimik habang nasa kotse kami. At huminto kami dun sa lugar kung saan mo ako nakita kanina. Sinabi niya sa akin na makikipaghiwalay na raw siya dahil hindi daw ako tanggap ng mami niya. Hindi ba dapat alam na niya yun simula pa lang? Hindi ko ba niya pinaglaban? Palagay ko, wala naman talaga siyang planong ipaglaban ako eh. Kasi kanina, nung sinabi ko sa kanya na wala ba siyang balak na gawin akong legal, ay nagalit pa siya sa akin. Akala ko, sanay na ako na tinrato niya akong parang basura eh. Pero mas may ilalala pa pala. Mapait siyang napangiti saka pinunasan ng mga luha na walang katapusan ng pagdaloy sa kanyang mga mata. Niisip ko kung totoo nga bang minahal niya ako o hindi. Dahil basta-basta niya na lang ako iniwan kanina. Hindi man lang niya iniisip kung delikado ba o hindi doon. Hindi man lang din niya naisip na wala akong kaalam-alam sa lugar na yun. Kung mapapahamak ba ako o hindi. Hinintay ko siyang bumalik dahil akala ko na bigla lang siya. Pero wala. Hindi na bago sa akin eh. Dahil pangalawang beses ko nang naranasan yun. Ngayon pa lang, ipinapangako ko talaga sa sarili ko na hindi na ako magmamahal ng isang mayaman. Dahil alam ko ng kalalabasan.
Sa huli, ako pa rin ang kawawa at ako pa rin ang masasaktan. Habang binibitawan ni Jen ang mga katagang iyon, ay alam niyang labis itong nasaktan. Nahahabag siya para sa dalaga. Dahil hindi niya lubos maisip kung bakit nakuha pa siyang saktan ng iba gayong hindi lang ito maganda, kundi mabait rin. At ramdam niya iyon bilang isang lalaki. Ganun na ba talaga kayong mga mayayaman, ha? Maya-maya ay wika nito na seryosong nakatingin sa kanya. Nabigla naman si Clark at hindi niya alam kung ano bang pumasok sa isip niya at agad nang itinanggi yun. Mayaman? Ako? Mayaman? Sa nauutal na wika. Oo, may sarili kang kotse. Anong tingin mo sa sarili mo? Hindi ako mayaman, ha? Tsaka hindi naman ako may-ari ng kotseng to. Pinahiram lang to sa akin dahil nagpahatid ang may-ari sa akin kanina sa airport. Sana nga, sa akin na lang to eh. Ganun ba? Pareho pala tayo kung ganun. Kumakahid lang para makapag-survive sa buhay. Pasensya ka na, ha? Napahaba pa tuloy ang kwento ko sa'yo. Baka inisip mo ang arte-arte ko dahil umiiyak ako sa harapan mo. Hindi naman kita kaano-ano at hindi rin tayo magkakilala. Wala lang yun. Basta ang mahalaga, nakatulong ako at gumaan kahit papaano ang pakiramdam mo. Salamat, Clark. Matapos nga ang madamdaming pagkukwento ni Jen sa nangyari sa kanya, ay inihatid na ng binata ang dalaga sa bahay nila. Salamat, Clark, ha. Eto pa masahe ko. Sabay abot sa pera. Naku, wag na Jen. Ayos na. Ha? Pero sayang naman kasi. Ayos na yun. Pasok ka na lang sa loob para makapagpahinga ka na. Salamat din at hindi ka nagdalawang isip na ibahagi sa akin ang nangyari sa'yo. Atin-atin lang yun na. Nakakahiya naman kasi. Pero salamat din sa pakikinig. Mag-iingat kapag uwi. Muli itong kumaway kay Clark bago pumasok sa kanilang bahay. Nang masiguro naman ang binata na nasa loob na si Jen ay pinaandar niya na agad ang kotse para makauwi. Natatawa na lamang din siya sa tuwing naiisip na hindi niya inangkin ang sariling kotse at tinanggi niya na mayaman siya. Alam niya kasi nagalit na galit ang dalaga kanina at baka lumabas pa ito ng kotse pag nagkataon. Lumipas ang ilang minuto at nakarating na nga si Clark sa kanyang bahay. Saktong nasa labas naman si Lonya na matagal niya na rin kasambahay at agad siyang sinalubong na may pag-aalala sa muka. Buti naman at nandito ka na, iho. San ka ba nanggaling, bata? At anong oras na? Ba't ngayon ka lang nakauwi? Sunod-sunod nitong tanong sa kanya. May nangyari lang po sa daan, manang. Nangyari? Anong nangyari? Napano ka, ha? Wala po. May nakita lang po akong babae sa daan at hinatid ko po pauwi sa kanila kaya natagalan po ko sa pag-uwi. Pasensya na po at pinag-alala ko pa kayo. Sa susunod magsabi ka, ha? Para naman hindi ako nag-aalala sa'yo. Pasensya na po kayo, manang. Nawalan po kasi ng baterya ang cellphone ko kaya hindi na rin ako nakatawag. Pero maayos naman na po ko ngayon. Nakauwi naman po ko ng ligtas. Salamat sa Diyos. Kumain ka na ba? Ipaghahanda na kita ng makakain. Sige po, manang. Salamat po. Sa taas na po muna ako at magbibihis na muna ako. O sige, bumaba ka agad, ha? Opo. Sagot niya at pumanik na agad sa kanyang silid. Dumaan ang ilang araw at kahit gaano pa kaabala si Clark ay hindi niya malaman kung bakit hindi na nawala sa isipan niya ang dalagang si Jen. Minsay, napapangiti siya. Minsan na may kitang-kita niya rin ang imahe ng dalaga na umiiyak kaya nakakaramdam siya ng lungkot. Hapon at dahil nagpa siya si Clark na maagang umuwi, dahil na rin pinadalhan siya ng mensahe ng isa sa kasambahay niya, nakakausapin daw siya nito ng personal kaya iyon ang kanyang ginawa. Pagka-uwi niya sa bahay ay kinausap niya ang isa sa kanyang kasambahay na gustong kumausap sa kanya. Bakit gusto mo kong kausapin? Sir Clark, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang totoo po niyan, aalis na po sana ako dahil may nangyari po sa nanay ko dun sa probinsya. At wala pong ibang mag-aalaga sa kanya kundi ako lang. Ayoko naman sanang umuwi dahil sa lahat ng naging amo ko, ikaw po ang pinakamabait. Pero wala naman po akong magagawa kundi ang bantayan si nanay. Sana po naiintindihan niyo po ako, sir. Oo naman, Melba. Walang problema sa akin yan dahil may sapat na rason ka naman eh. Kinalulungkot ko rin ang nangyari sa nanay mo. Kailan mo babalak umuwi ng probinsya?
Bukas na bukas po sana, sir. O sige, asikasuhin mo na ang kailangan mong asikasuhin ngayon ha, para makaalis ka na agad bukas. Bukas ko na rin ibibigay ang sahod mo at ang kaunting tulong na ipapadala ko sa nanay mo. Kitang-kita niya ang tuwa at galak sa mukha ng kasambahay, saka ito naiyak. Salamat po, sir. Salamat po talaga. Tapat kang nagserbisyo sa akin. Kaya isipin mo na lang na sukli yan sa lahat ng magandang ginawa mo. Salamat din sa'yo, Melba. At sana, gumaling ang nanay mo. Sasali ko yan sa mga dalangin ko. Mabait sa kanyang mga nasasakupan si Clark. Maski sa kanyang mga empleyado, sa kanyang mga negosyo, kaya hindi siya nawawala ng tao. At talagang mahal siya ng mga ito. At tulad ng ipinangako niya sa kasambahay niyang si Melba ay hindi lang sahod ang nakuha nito mula sa kanya, kundi pati na rin ang pinansyal na tulong na ibibigay niya para sa ina nito. Labis naman ang pasasalamat sa kanya ng kasambahay at masaya siya na kahit sa simpleng paraan lang ay nakakatulong siya rito. At dahil nga sa pag-alis ni Melba ay kinailangan nila itong palitan agad ng bagong kasambahay. Kay Manang Lonya na ipinagkatiwala ni Clark ang paghahanap dahil marami itong kakilala, kaya hinihintay na lamang ng binata kung kailan darating ang ipapalit nila kay Melba. Sir Clark, alis na po ba kayo? Kumain na muna kayo at nakahanda ng mga pagkain sa mesa. Bungad ni Manang Lonya sa kanya isang umaga habang siya ay pababa. Sige po, Manang, salamat. Nga pala, Manang, may nahanap ka na po ang bagong kasambahay na papalit kay Melba? Ay, opo sir. Mabait at masipag po ang nakuha ko. Gusto niya ba muna siyang kilalanin, sir? Bago ko siya papuntahin dito? Huwag na, Manang. May tiwala naman po ko sa inyo eh. Pwede na po siyang papuntahin dito ngayon at mamaya, kapag nakauwi na ako, saka ko na siya kakausapin. Sige po, sir. Dahil nga doon ay mabilis na tinapos ni Clark ang mga naiwan niyang trabaho at umuwi na agad sa bahay. Sir, darating na po ngayon ang bagong kasambahay. Papunta na po siya. Salubong ni Lonya sa kanya. Sige, Manang, sa taas na muna po ako. Tawagin niyo na lang po ako kapag dumating na siya. Sige po, sir. Uutusan ko na rin ang ibang kasambahay na maghanda na para sa hapunan. Simpleng pagtango lang ang binitawan ni Clark at pumalik na sa kanyang kwarto. Matapos magbihis ay narinig ng binata ang usapan sa baba. Kaya lumabas siya at nagtungo sa balkonahe ng kanyang kwarto. Nakita niya doon si Manang Lonya na may kausap na babae. Marahil ay ito ang sinasabi ng matanda na bago nilang kasambahay na siyang ipapalit kay Melba. Kaya pinagmasdan niya itong mabuti. Ngunit sa ilang minutong pagtitig niya dito ay ganoon na lang ang pangungunot ng kanyang noo nang mapagtantong pamilyar ang mukha ng dalaga. At kung hindi siya nagkakamali ay si Jen iyon. Ang babaeng nakita niyang umiiyak sa gilid ng kalsada at ang babaeng hindi na nawala sa kanyang isipan. Nakaramdam si Clark ng pagkataranta dahil hindi siya pwedeng makita ni Jen. At kung makita man siya nito, hindi nito pwedeng malaman na siya ang may-ari ng bahay. Siya ang amo at isa siyang mayamang binata dahil saksi siya sa kung gaano kagalitang dalaga sa mayayamang katulad niya. Bukod doon nang maihatid din niya ito sa kanila ay nasabi niya rin dito na hindi siya mayaman. At parehas lamang silang kumakayod para mabuhay. Agad nag-isip si Clark nang idadahilan para hindi siya mabuking ng dalaga. Mas lalo namang bumilis ang kabog ng kanyang dibdib nang marinig niya ang boses ni Manang Lonya at ang sunod-sunod na pagkatok nito. Sir? Sir Clark? Pagtawag nito sa kanya. Dahan-dahan niya iyong binuksan para tingnan kung may kasama ba ang ginang. Nang makitang nag-iisa lang ito, ay doon niya nilakihan ang awang ng pinto. Ayos lang po ba kayo, sir? Nag-aalala pa nitong tanong sa kanya. Opo, Manang. Nandito na po ang bagong kasambahay na si Jen. Nasa baba na siya. Oo nga po, Manang eh. Nakita ko nga po. Kaya lang, Manang, pwede bang humingi ng pabor sa inyo? Pabor, sir? Ano naman yun? Kilala ko kasi si Jen. Kilala niyo na si Jen, sir? Talaga, sir?
Natatandaan mo yung isang gabing natagalan ako ng uwi dito? Sinabi ko na may nangyari lang sa daan at may natid akong babae. Si Jen po yun. May nangyari kasi sa kanya nun at hindi ko siya maiwan-iwan dahil delikado po sa daan nun. Nakita ko po siyang umiyak at galit na galit. Sabi niya sa akin, iniwan raw po siya ng nobyo niya. At simula nun, kitang-kita kong kakaibang galit sa kanyang mga mata. Kaya naman nung tinanong niya ako, tinanggi ko na sasakyan ko ang dala ko at mayaman ako. Ayoko po kasing madamay sa galit niya. Sa kinuwento ni Clark ay nakuha naman agad ni Lonya kung anong ibig nitong sabihin at kung anong pabor ang ipapakausap nito sa kanya. Gusto mong wag kong ipaalam kay Jen ang totoong estado mo sa buhay mo, iho. Kung maaari po, Manang. Ganun nga po. Hindi ko naman din kasi aakalain na muli kaming magkikita. Natawa naman ang matanda dahil doon. Ikaw talaga, iho. Sa lahat ng mayamang tao na kilala ko, ikaw ang pinakamabait at ikaw ang hindi mayabang. Kung yan ang gusto mo, sir, wala pong problema. Hanggat nandito po si Jen, huwag niyo na po rin po kung tawagin mo ng sir, ha. Pwede rin po bang sabihin niyo ibang kasambahay sa pabor na nais ko at kapag ayos na po, saka na po ko bababa. O ay sige, stay Clark, makakaasa kang hindi ka namin ibubuko. Napangiti naman ang binata dahil doon. At kahit papaano'y nawala ang pangamba niya sa kanyang sistema. Ilang minuto pa ang lumipas, ay sinabi nga ni Lonya sa kanya na nakausap niya ng ibang tauhan sa bahay kaya doon na rin bumaba si Clark. Nakita niya si Jen na nakaupo sa mahabang sofa at nang makita siya nito ay bakas sa mukha nitong pagkagulat. Clark? Jen? Halos sabay pa nilang wika. Ikaw nga, Clark. Teka, anong Huwag mo sabihin ikaw ang amo ko. Akala ko ba? Amo? Hindi Katiwala lang ako sa bahay na to dahil ang totoong amo ay nasa ibang bansa. Tama, nasa ibang bansa ang amo natin dito. Di ba, Manang Lonya? Baling nito sa matandang kasambahay. Oo. Katiwala nga siya dito, Jen. Magkakilala pala kayo? Opo, Manang. Nagkita na nga po kami ni Clark isang beses at hindi ko naman po aakalain na magkikita po kaming muli. Ngiti ng dalaga. Inaamin din ni Clark na masaya siya na muli silang nagkita ni Jen. Simula kasi talaga nang magkrus ang landas nilang dalawa ay hindi na ito nawala sa kanyang isipan. Kaya naman ngayon natadhana na mismo ang gumawa ng paraan para magkaharap sila'y hindi niya na hinahayaang masayang pa iyon. Sa pagpapanggap ni Clark na katiwala lamang sa sarili niyang mansyon ay napalapit nga siya sa dalaga. Madalas niya na itong kakwentuhan at unti-unti niya ring nalalaman ang personal nitong buhay. Kagaya na lamang isang araw na hindi niya talaga mahagilap ang dalaga kaya hinanap niya ito sa buong mansyon. Hindi naman siya nabigo dahil nakita niya ito sa may hardin na nakaupo at malayong-malayo ang tanaw sa kawalan. Pagtikhim niya para makuha ang atensyon nito. Nilingon naman siya ng dalaga at tipid na ngumiti. Ikaw pala yan, Clark. Anong ginagawa mo dito? Hinahanap kita. Hindi kasi kita mahanap sa loob At sabi naman ng ibang kasambahay na may kinakausap ka lang daw kanina sa cellphone. Hindi ka pa nga raw kumakain ng tanghalian Mamaya na siguro, hindi pa naman ako gutom. Ikaw, kumain ka na ba? Mamaya na din. Gusto mo bang sabay na tayo? Pwede rin, pero baka nagugutom ka na hindi pa naman din masyado. Ano palang ginagawa mo dito? Mukhang ang lalim kasi ng iniisip mo Rinig niya pa ang pagbuntong hininga ni Jen bago muling nagsalita. Tumawag kasi sa akin si nanay Sinugod daw sa ospital. Si tatay, dahil na inataka sa puso. Kumusta naman daw ang tatay mo? Maayos na raw siya ngayon. Tawagin mo na akong masamang anak, Clark. Pero hindi talaga ako pabor sa pagbabalik ni tatay sa buhay namin Pagbabalik ng tatay mo? Noon kasi, nakamulatan ko na na hindi masaya ang pamilya. Away dito, away doon, away kahit saan. Hindi kasi magkasundo sina nanay at tatay. Kasi tong si tatay, palaging naghahanap ng gulo. Nagtatrabaho siya noon pero sahod niya kulang lang sa kanya at sa mga bisyo niya. Pinagkakasya lang namin ang pera ni nanay At kaming magkakapatid, kanya-kanyang diskarte na rin para magkakita lang ng pera.
Ilang beses na rin sinasaktan ni tatay si nanay, kaya humantong sila sa hiwalayan. Nagkaroon ng bagong kinakasama si nanay at doon lang tumahimik ang buhay namin. Kanya-kanya na rin kaming trabaho magkakapatid para makapagsuporta sa pang-araw-araw. Pero yun nga, dumating muli si tatay at tinanggap naman ni nanay. Ang hindi ko lang matanggap, silang tatlo nang magkakasama sa isang bubong. Kaya nang malaman ko nang naghahanap ng bagong kasambahay daw ang amo natin dito, sinungguban ko ng pagkakataon. Maayos naman sana ang trabaho ko bago ko na masukang kasambahay dito. Pero dahil hindi ko nagustuhan na naging pasya ni nanay, kaya umalis na ako dun. Mahabang kwento ni Jen sa binata. Gulo ng buhay na nakalakihan ko, no? Hindi na nga sinwerte si nanay kay tatay. Ako rin pala. Dagdag pa niya. Hindi naman kasi ganun yun eh. Hindi lang talaga nila nakikita kung gaano kakahalagang tao. Isa pa, baka naman nagbago ng tatay mo, di ba? Naku, hindi na magbabago yun. Bumalik lang yun kay nanay dahil may nararamdaman ng sakit at wala nang mag-aalaga sa kanya. Pati nga sarili niyang mga kapatid, ayaw siyang alagaan eh. At ngayon, tinawagan ako ni nanay para humingi ng pera. Ano namang bibigay ko gayong kakasimula ko pa nga lang dito eh. Kaya naman kitang pahiramin. Kaya kong tawagan ng may-ari at sabihin kailangan mo ng pera. Mabait naman yun eh. Tiyak na papahiramin ka nun. Kasi may dahilan naman ang paggagamitan mo. Huwag na, Clark. Nakakaya. Baka kung ano kasing isipin ng amo natin eh. Kakasimula ko pa lang. Wala pa nga akong isang buwan dito tapos manghihiram na agad ako ng pera. Ayos lang yun, no? At saka kahit naman gano'n tayo kagalit sa mga magulang natin, sa huli, mas nanaisin pa rin nating tumulong. Alam kong hindi pa tayo gano'n magkakalala dyan. Pero alam at ramdam kong mabait kang tao. Sa huli ay tinulungan pa rin ni Jen ang ama kahit na may nararamdaman siyang galit dito. Gumagaan ang loob ng dalaga. Lalo na't laging may nakikinig sa mga hinaing niya at problema. Walang iba kundi si Clark. Siguro'y ang buong kwento ng kanyang buhay na ibahagi niya rin sa binata. Kaya buong-buo na ang tiwala niya rito. Sa tinagal din ng kanilang pagsasama ay doon mas napatunayan ng binata kung gaano kabait si Jen. Tuwing sumasahod kasi ito ay lagi nitong niyaya si Clark na kumain sa labas. Sige na, mamili ka na ng uulamin mo, ako nang magbabayad. Nakangiting wika ni Jen. Talaga? Nilibre mo ako? Kaya naman, ako pa nga dapat ang manlibre sa'yo dahil ako ang lalaki. Isa pa, alam kong kailangan na kailangan mong pera. Ayos lang, may naitabi naman din ako kahit papaano eh. At may mabibigay din ako para kay nanay. Huwag ka nang mahiya, magkaibigan naman tayo eh. Tsaka pasasalamat ko na rin to dahil hindi ka nawala sa tabi ko. At lagi kang nakikinig sa mga drama ko sa buhay. Bayad, walang ano man yun dyan. Hanggat nandito ako, makikinig ako sa lahat ng mga gusto mong sabihin sa akin. O sige na, pumili ka na dito at maghahanap na ako kung saan tayo pupwesto. Masaya nilang pinagsaluhan ng pagkain at masaya rin silang nagkikwentuhan. Hanggang sa hindi niya namamalayan ni Clark na sa paunti-unti ay nahulog na nga ang loob niya kay Jen. Sobrang bait kasi ng dalaga. At kahit sobrang hirap ng buhay nito ay palagi rin itong nakangiti, bagay na mas lalong nagpapaganda sa kanya. Lagi silang magkasama. Laging nagbibiroan at dahil dooy handa na sanang sabihin ni Clark ang tunay niyang nararamdaman para sa dalaga. Pero tila hindi umayon ang pagkakataon sa kanya dahil sa biglaang pag-uwi ng kanyang mga magulang galing sa ibang bansa. Nasa labas kasi sina Clark at Jen dahil napagpasyahan nilang mamasyal saglit sa parke. Doon sana balak ng binata na sabihin sa dalaga ang tunay niyang nararamdaman para dito. Pero naudlot iyon nang mag-ring ang cellphone ni Jen. Si Manang Lonyang tumatawag. Sagutin ko lang saglit ah. Mamaya mo na sabihin ang mga gusto mo sabihin. Ngiti ni Jen. Tumango naman si Clark dito. Hello, Manang. Opo, kasama ko nga po si Clark. Bakit po? Clark, hindi mo daw ba dalang cellphone mo? Balig nito sa binata. Agad namang kinapa ni Clark ang kanyang bulsa. At doon niya palang napagtanto na hindi niya pala nadala ang cellphone niya. Pakisabi, hindi ko nadala. Hindi daw po niya nadala, Manang eh.
Bakit po? Sige po. Uwi na po kami dyan. Sige, Manang. Sabay patay sa linya. Anong sabi ni Manang Lonya? Pinapauwi niya raw ba tayo? Oo, kasi may dumating daw eh. Dumating? Oo, yun ang sinabi ni Manang eh. Tara na, umuwi na tayo. Pero Jen, di ko pa natatapos ang sasabihin ko eh. Sa susunod na lang, nahimigan ko kasi ang pagmamadali sa boses ni Manang Lonya eh. Tara na. Sabay hila sa kamay ng binata. Wala nang nagawa pa si Clark kundi ang sumunod na lamang dito. Saktong pag-uwi naman nila ay doon na nakaramdam ng kaba si Clark nang makita niyang ina na nasa may veranda. Clark, anak, saan ka ba galing? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi mo naman sinasagot ang tawag. Kung hindi pa ako sinabihan ni Manang Lonya na nasa labas ka daw at hindi mo dala ang cellphone mo, hindi ko pa malalaman. Akala ko pa naman maaabutan ka namin ng daddy mo dito sa bahay. Uwi ka ng kanyang ina at niyakap ng mahigpit si Clark. Oh, so ikaw palang kasama ng anak ko. Sino siya, anak? Tanong nito na nakatingin kay Jen. Si Jen po, ma. Bagong kasambahay dito. Siya ang pumalit kay Melba. Sa nauutal na tugon naman ni Clark na nooy nanlalamig na ang buong katawan sa kaba. Ikinagagala kitang makilala, Jen. Alam mo ba yung si Melba? Isa yun sa masipag na kasambahay namin dito. Kaya nakakatiyak akong masipag ka rin. Ang nakatayong si Jen at gulong-gulo pa rin sa nasaksihan ay napatingin muna kay Clark bago nagsalita. Ganon din po ako, madam. Ikaw po bang amo namin? Oo, ako nga. Ibig sabihin, sabay tingin muli kay Clark. Sige na, pumasok na tayo sa loob, anak. At marami pa akong papakita sa'yo. At hinila na nito ang binata papasok sa loob. Nagawa pang lingonin ni Clark ang dalaga at kitang-kita niyang galit na ora nito kaya doon na siya mas lalong kinabahan. Panay naman ang pagsasalita ng kanyang mga magulang lalo na sa mga dala nila galing ibang bansa. Pero tila ba walang isang salitang pumapasok sa isipan ng binata dahil mas iniisip niya ang reaksyon ni Jen kanina. Hinintay niya rin itong makapasok, pero hindi na ito pumasok. Gusto pa sana niyang balikan ang dalaga sa labas, pero hindi niya na nagawa dahil kasama niyang mga magulang. Gabing-gabi na nang makatsyempo si Clark na bumaba at hanapin si Jen. Pero hindi niya ito nakita. Iho. Saad ni Manang Lonya. Manang, nakita niyo po ba si Jen? Hindi ko kasi siya nakita na pumasok eh. Pumasok na siya kanina, sir. Kaso, nagmamadaling umalis eh. Bitbit ang mga gamit niya. Umalis siya? Tinanong niya kasi ako kanina at ayun nga, di na ako nakapagsinungaling. Pasensya ka na, sir ah. Hindi na kita nagawang pagtakpan. Tawag ako ng tawag sa'yo pero hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Hindi rin kasi namin alam na darating ang mami at daddy mo kaya hindi ka namin nasabihan agad. Manang, huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Kasalanan ko rin naman po kasi dahil hindi ko agad sinabi sa kanyang totoo. Baka iniisip niya ngayon na niloloko ko siya. Plano ko naman kasi nasabihin sa kanya ang totoo. Kaso nung sasabihin ko na, biglang nasirang pagkakataon. Pupuntahan ko na lang po siya sa bahay nila total. Alam ko naman po kung saan siya nakatira. Iho, hayaan mo na muna siya ngayon. Isa pa gabi na rin, magpahinga ka na muna. Bukas mo na siya puntahan. Kung gusto mo talagang magpaliwanag sa kanya. Pinakinggan naman ni Clark ang payo sa kanya ni Manang Lonya. Kaya kinabukasan din ay maaga siyang umalis para magtungo sa bahay ng dalaga. Nadatnan niya naman ang ina ng dalaga na nasa labas kaya ang ginang ng kanyang kinausap. Magandang umaga po. Bati niya rito. Magandang umaga din sa'yo, sir. Sino sila? Ako po si Clark, ang... Hindi pa man natatapos ng binata ang sasabihin ay pinutol na ito ng ginang. Ang amo ng anak ko na hindi niya alam na amo niya pala. At bakit ka nandito? Pasensya na po. Nandito lang naman po ko dahil gusto kong marinig niya ang paliwanag ko. Hindi ko na kasi nagawang magpaliwanag sa kanya kagabi. Sana po, hayaan niyo po akong makausap siya. Wala po akong masamang intensyon sa anak niyo at hindi rin po akong masamang tao. Sinserong wika ni Clark sa ginang. Humugot naman muna ng malalim na hininga ang kaharap saka nito tinawag si Jen. Jen! Jen, may bisita ka. Labasin mo muna at kausapin. Sir,
Ilang beses na pong nasaktan ng anak ko at ayoko na siyang masaktang muli. Hindi man ako naging mabuting magulang sa kanya dahil minsan ay hindi ko rin pinapakinggan ang mga sinasabi at payo niya sa akin. Pero mahal ko ang anak ko at nasasaktan po ako kapag nakikita siya na nasasaktan. Kaya sana maging mabait ka sa kanya. Hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon si Clark na makasagot dahil lumabas na si Jen na mugtong-mugtong mga mata at halatang galing sa matinding pag-iyak. Jen, sa mahina niyang sambit, anak, mag-usap na muna kayo. Saad ng ginang at iniwan na ang dalawa. Anong ginagawa mo dito, Clark? Sir Clark pala. Sarkastikong wika nito. Jen, hayaan mo naman muna ako magpaliwanag oh. Magpaliwanag? Nandito ka ba para ipaliwanag kung paano mo ako niloko? Ang tindi pa ng pag-iyak ko sa'yo. Yun pala, pati ikaw niloloko lang din ako. Sawang-sawa na akong maloko, Clark. Pero ikaw parang ini-enjoy mo eh. Kung hindi ba dumating ng biglaan mga magulang mo? May bala ka bang sabihin sa akin ng totoo? Oo, Jen, kagabi. Nanghiyain kitang lumabas. Bala ko sanang sabihin sa'yo yung totoo pero hindi ko na nagawa. Wala akong planong lukuhin ka. Nung gabing una kitang nakita, sinabi ko sa'yo na hindi ako mayaman dahil natatakot akong magalit ka nun. Kasi kitang-kita kong mata mo nun kung gaano ka kagalit sa dati mong nobyo. Tinanong mo pa ako kung gano'n ba talaga kaming mga mayayaman. Natakot ako. Hindi ko alam kung bakit pero natakot ako nun. Hindi ko naman kasi aakalain na muli tayong magkikita kaya humingi ako ng pabor kay Manang Lonya at sa ibang tauhan ko na doon na pwede kong wag nilang sabihin kung sino talaga ako. Pero sa tinagal ng pagsasama natin sa bahay, nahulog na ng tuluyan ng loob ko sa'yo. Kaya bahala ko lang sabihin sa'yo yung totoo. Naunahan mo lang ako dahil biglang dumating ang mga magulang ko. Pero Jen, hindi ko intention yun. Kahit na Clark, pinili mo pa rin magsinungaling sa akin. Hindi ko alam na ang sayang na darama ko pala. Sakit palang balik nun. Kung kailan ako napamahal sa'yo, saka naman ako ginanito. Jen, mahal kita. Kaya nga ako nandito para magpaliwanag. Dahil ayokong mawala ka sa akin. Ayokong sa isang pagkakamali lang hindi na kita makita at makasama. Gusto ko ring malaman mo na hindi lahat ng mayaman kagaya ng iniisip mo. Sinasabi mo bang iba ka sa kanila? Iba ako dahil mahal kita. At hindi ko gagawin sa'yo yung ginawa ng ex mo. Kaya kitang ipaglaban, ipagmalakit, mahalin ng totoo dahil yun ang nararapat sa'yo. Hindi ko kayang suklian ang pagmamahal mo para sa akin, Clark. Bakit hindi? Akala ko ba mahal mo rin ako? Mahal kita, oo. Pero hindi tayo bagay para sa isa't isa. Mayaman ka samantalang ako. Mahirap lang. Ayokong isipin ng ibang tao at ng mga magulang mo na ginagamit lang kita. Nadala na ako sa mga nagdaang karelasyon ko. At ayokong dumating rin tayo sa puntong baka mapilitan ka ring iwan ako, Clark, dahil ayaw sa akin ng mga magulang mo at ng ibang taong nakapaligid sa'yo. At sa tingin mo ba, may pakialam ako sa kung ano man nagsasabi ng ibang tao? Wala akong pakialam, Jen. Tsaka ano naman ngayon kung mayaman ako at mahirap ka? Hindi magiging hadlang sa pagmamahala natin ang estado natin sa buhay. Pinapangako kong hindi kita sasaktan at mamahalin kita hanggang sa makakaya ko. Huwag mo naman sanang isarado ang puso mo dahil ang akala mo pare-parehas kami. Bigyan mo rin ako ng tsansa na patunayan ang sarili ko sa'yo. Sandaling hindi nakaimik si Jen hanggang sa mapaiyak na lang siya. Dagli naman siyang niyakap ni Clark. Patawarin mo ko dahil hindi ko agad sinabi sa'yo yung totoo. Pero pangako, hindi ko gustong gawin yun, natakot lang ako. Mahal din kita, Clark. Mahina nitong wika na sinundan pa ng higbi. Dahil sa sinserong paghingi ng tawad ni Clark sa dalaga, ay nakuha naman niya agad ang karapatang gusto niyang makuha. Legal niya ring ipinaalam sa mga magulang ng dalagang panliligaw niya dito. At wala namang naging problema doon dahil suportado nila kung saan masaya ang kanilang anak. Hindi rin natakot si Clark na ipakilala si Jen sa kanyang mga magulang. At hindi naman nila inaasahan na wala ding problema ang kanyang mga magulang sa pag-iibigan nilang dalawa.
Nasabi na sa akin ni Manang Lonyang lahat at hindi naman kami hahadlang ng daddy mo sa kung ano man ang plano niyong dalawa. Masaya rin ako dahil sa wakas, nahanap mo ng babaeng mamahalin mo. Pero anak, isa lang sana ang hiling namin ng daddy mo. Sa'yo, sa inyong dalawa. Nagkatingin na naman agad si Clark at Jen. Ano po yun, ma? Uunahin na kita, iha. Sana wag mo nang patagalin at sagutin mo ng anak ko. Mabait naman yun eh. Hindi ka magsisisi sa kanya. Sa'yo naman anak, sana pag sinagot ka ni Jen, magplano ka na agad ng kasal. Para naman magkaapo na kami. Pabiro pa nitong wika dahilan para matawa ang lahat. Salamat ma at pa. Hindi pa kayo hadlang sa aming dalawa. Pero saka na po siguro yan kapag pares na kaming handa ni Jen. At kapag napag-usapan na rin namin ang tungkol dyan. Total, dyan din naman ang punta namin eh. Hindi ko na siya hayaang makawala pa. Pagkasabi nga niyon ay nakangiti nitong tinitigan ng dalaga. Nagpatuloy ang panliligaw ni Clark sa dalaga. At makalipas lamang ang ilang buwan ay naging sila na nga. Naging masaya ang kanilang relasyon at kahit hindi pa man nila napag-uusapan ang tungkol sa pagpapakasal, ay nakakasiguro naman silang sa simbahan pa rin ang kanilang punta dahil wala na silang nakikitang iba pang makakasama sa buhay kundi sila lang dalawa at pambubuuhin nilang masayang pamilya. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Aking Kasambahay.